kayong mga anti-Duterte kayo na salot sa lipunan, marunong lang kayo magtapang-tapangan. Pero sa totoong buhay, mga duwag naman kayo. Hindi nga kayo marunong siguro makipagsuntukan o baka hindi pa kayo nakahawak ng patalim o ng baril di ba? Ang sinabi ko nung last vlog na pinagpiestahan nyo nga, na hindi naman tayo dapat magpakaduwag at hindi naman natin ginigive up yung paikipaglaban sa ating rights doon sa Spratly Island. Wala nga kayong pangunawa sa buong context ng video dahil nga mga karamihan sa inyo na pinklawan at mga loyalista at wala din kayo reading comprehension. Kaya kung talaga matatapang kayo, dapat siguro talaga iibala na lang kayo sa kanyon. Yan ang masasabi ko, 'di ba? Kasi imbis na pinananagot natin yung mga sangkot diyan sa flood control, bilyones na pondo sana, more than enough pa yon para makabili tayo ng sapat na military equipments, yung mga radar systems na moderno, yung mga karagdagang mga modernong missile systems, yung mga aircraft natin, 'di ba? Pamalit sa mga bulok nating mga military equipment ngayon. Di sana kaya na nating i-assert yung ating rights dyan, na kahit na bombahin tayo ng water cannon o i-laser yung mga fishermen natin doon, pwede tayong makipagbakbakan talaga sa kanila. Yung kung anong ginagawa nila, pwede rin natin equal yung gagawin natin. Pero sa ngayon nga kasi pag napikod niya mga yan, ang tanging magagawa lang natin humingi ng saklolo dyan kay Uncle Sam, dyan sa mga Amerikano mga yan, sa mga puti na yan. At pag hindi naman tayo natulungan dahil nga natatakot din sila na mag-escalate nga sa World War III yan, hanggang walang military confrontation, sabi nga ng mga Amerikanong yan, hindi sila kikilos, hanggang warning lang yung mga yan. Magbibigay lang ng babalayan dun, 'di ba? Gamit yung mga trompa nila o kung anong mga statements pa ibibigay nila. Hanggang dun lang yun. Pero yung gusto nyo talagang kaya natin ipaglaban, kaya natin tumayo sa sarili natin, dapat talaga dyan i-upgrade yung ating military equipments. At yung sa flood control scam na yan, kung talagang pinanagot na dyan, kung talagang fina-fast track na ng gobyernong ito, ng administrasyong bulok na ito, yung mga sangkot dyan at naibabalik na yung bilyones na pondo, nakakabili na sana tayo. At pag in-assert natin yung rights natin dyan, halimbawa yung mga naaaping mga fishermen dun, kinahaawaan ko din yung mga yan. Kung pwede nga lang, sakluluhan natin yan ngayon diba? Hindi nga tayo pwedeng pumalag ng by force din tulad ng ginagawa ng China na yung pangraram ng mga ships nila, diba? O yung binabangga nila. Nakikita ko naman yung mga video na yun. Pero kailangan nga kaya natin tumindig by our own, no? Yung pagkadating ng military escalation na ganyan, pag dumating yung puntong yun. Para at least, tulad ng Iran, di ba? Ayan, kaya nilang masustain ang gera kahit hindi man silang maging aggressive, pero kaya nilang i-defend yung sarili nila. Na meron silang sapat na mga missiles, meron silang sapat na naval ships, di ba? At meron silang pangdepensa nga. Kung sakaling talagang dumating yung punto na ang China talaga, talagang pupwersahin na tayo at babrasuin na tayo na hindi pa natin na-imagine. Yung talagang wag naman sanang darating sa ganun. Kaya kayo, sa ngayon, kung gusto nyo talaga na mas lalo maging grabe ang sitwasyon dyan at may escalate, dapat nga ibala na lang kayo sa kanyon, Kaya wag kayo masyadong nagmamatapang. Kung matatapang talaga kayo, matuto muna kayo makipagsuntukan. At ayan nga, baka hindi pa kayo nakahawak ng patalim o ng armas, Kaya huwag kayo masyado nagmamatapang,